Maligayang pagdating sa Agosto. Ngayong unang araw ng ikawalong buwan ng taon 2026, ang ating bansa ay sinalubong ng isang low-pressure area na lumalapit mula sa silangan. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang LI ay nasa 760 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon at ang kanyang trough ay nagsisimula ng maramdaman sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon, at Marinduque. Ang Agosto ay nagsisimula hindi sa kapayapaan kundi sa isang bagong weather development na kailangan ng bawat Pilipino na malaman ngayong umaga. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Sabado, ika-1 ng Agosto 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang low-pressure area na lumalapit mula sa silangan at nagdadala ng kanyang trough sa maraming bahagi ng eastern at central seaboards ng ating arkipelago. Simulan natin sa pinakabagong status ng low-pressure area. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang low-pressure area ay tinatantya ng Pag-asa sa 760 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon, nakalagay sa 14.8 degrees hilaga, 130.6 degrees silangan. Ang sistema ay sinusubaybayan ng ating mga meteorolohista ng maingat at ang anumang makabuluhang pagbabago sa kanyang track at intensity ay agad na ibabahagi sa lahat. Ang 760 kilometro ay isang notable na distansya ngayong umaga. Hindi ito agarang banta ngayong araw. Ngunit ang katotohanan na ang kanyang trough ay maramdaman na sa Bicol Region at Eastern Visayas ngayong umaga ay nagpapakita na ang sistema ay may sapat na lapad at lakas para makaapekto sa ating bansa kahit sa malayo pa ito. Ang mga susunod na oras at araw ay kritikal para sa ating pag-unawa kung saan at gaano kalakas ang sistema na ito maaaring maging. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon, at Marinduque, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa trough ng bay. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng Bicol Region, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang inyong lugar ay isa sa mga pinakamalapit sa potensyal na track ng bay, at ang trough nito ay nagdadala ng scattered rains at thunderstorms sa inyong lugar ngayong umaga. Manatiling napakamapagmatsyag sa buong araw, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa Eastern Visayas at Central Visayas, ang scattered rains at thunderstorms mula sa trough ng bay ay nagdadala ng tunay na banta ng flash floods at landslides. Para sa Quezon at Marinduque, ang trough ng bay ay umaabot din sa inyong lugar ngayong umaga. Manatiling mapagmatsyag. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila, kahit na ang opisyal na forecast ay isolated thunderstorms lamang ngayong umaga, ang paglapit ng Z sa mga darating na araw ay nagpapataas ng posibilidad ng mas malakas na ulan sa ating lungsod sa susunod na ilang araw. Manatiling alerto at regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 1.8 metro. Para sa Luzon at Visayas, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Pansinin ang nagkakaibang wind directions sa ating bansa ngayong umaga. Ang Mindanao ay may timog hanggang timog kanlurang hangin, habang ang Luzon at Visayas ay may Hilagaang Silangan hanggang Hilagang Kanlurang hangin. Ang magkaibang wind patterns na ito ay nagpapakita ng komplikadong atmospheric circulation sa paligid ng bay at ng natitirang weather systems sa ating rehiyon ngayong umaga. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Bicol Region, Eastern Visayas, at Central Visayas, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang kondisyon ng karagatan sa eastern seaboards ng ating bansa ay maaaring lumala sa mga darating na araw habang ang LI ay lumalapit.
Regular na suriin ang mga pinakabagong sea condition advisories ng Pag-asa bago maglayag at maging handa na itigil ang lahat ng maritime operations sa maikling abiso kung kinakailangan. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang panahon ay nagpapakita ng stable na kondisyon. Ang pinakamababang temperatura ay 25.2 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga at ang pinakamataas ay 32.1 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang pinakamababang relative humidity ay 63% kahapon ng alas 2 ng hapon at ang pinakamataas ay 71% ngayong alas 5 ng umaga. Ang moderate na temperatura at humidity ay nagpapakita ng relatively comfortable na kondisyon sa maraming bahagi ng bansa ngayong umaga, consistent sa partly calm na domestic weather situation na aming nararanasan ngayong unang araw ng Agosto. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5:39 at lulubog ng alas 6:25. Ang buwan ay sisikat ng alas 8:15 ng gabi at lulubog ng alas 7:38 ng umaga bukas. Ang illumination ng buwan ngayon ay 72%, patuloy na humihina mula sa full moon ng nakaraang ilang araw. Ngayon, isang espesyal na comprehensive assessment ng ating weather situation ngayong umaga habang tayo ay nagbubukas ng Agosto 2026. Ang trough ng low pressure area ay nagdadala ng scattered rains at thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon, at Marinduque ngayong umaga. Ang Metro Manila at karamihan ng ating bansa ay nakakaranas ng isolated thunderstorms lamang. At ang ating weather monitoring team ay patuloy na nagmamasid sa RE na kasalukuyang nasa 760 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Ang Agosto ay isa sa mga pinakaaktibong buwan ng typhoon season sa kasaysayan ng Western Pacific. Sa kasaysayan ng ating bansa, ang Agosto ay kadalasang nagtataglay ng maraming tropical systems. Batay sa kasalukuyang aktibong pattern ng Western Pacific ngayong taon 2026, ang ating bansa ay dapat na maging napakahanda para sa posibilidad ng bagong mga tropical threats sa buwan ng Agosto. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon, at Marinduque, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa trough ng Vade ngayong araw at sa potensyal na paglapit ng sistema sa mga darating na araw. Para sa lahat ng ordinaryong mamamayan sa buong bansa, habang tayo ay nagbubukas ng Agosto, ang mensahe ay simple. Ang rainy season ay nananatili at aktibo. Ang isang bagong ni ay lumalapit mula sa silangan. At ang ating collective preparedness at vigilance ay kailangan sa bawat araw ng buwang ito. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed, mga kababayan. Maligayang pagdating sa Agosto. Ang ating weather story ay nagpapatuloy. At ang ating bansa ay laging handa para sa anumang hamon ng bagong buwan. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.